sufficient in substance. ICC case laban kay Duterte. Plunder at impeachment kay Sara. At 142 billion DPWH insertion ni Chis Escudero. Busisiin natin ito. Marami ang nagsasabi na sino daw ba ako para magsalita? Abogado daw ba ako at nagsasalita ako ng ganito? Hindi importante ang abogado ka. Ang importante ang mga sinasabi mo nakabatay sa katotohanan. Kung ang nagpapatahimik sa iyo ay ang iyong profesyon, tatanga-tanga ka pagdating doon. Kaya tayo binigyan ng freedom of expression, freedom of speech, para tayo ay umopinyon. Pero uulitin ko ha, ang bawat opinyon ay nakabatay sa katotohanan. Hindi sa haka-haka, hindi sa hearsay, at hindi sa kasinungalingan. Meron ditong pamantayan. Ang ICC case laban kay Duterte at plunder case laban kay Sara Duterte at insertion ni Chis Escudero ay hindi likha, hindi man-made. Ito ay detalyado ng malinaw na ebidensya, testimonya, testigo at dokumento. Ito ang mga legal proceedings at mga verified complaints na dumaan sa tamang proseso. May jurisdiction, may testimonya at may daloy ng pera. At may mga pinagbabatayan na ebidensya. Isang pamantayan ang umiiral dito. Kapag sapat ang ebidensya, sapat ang kaso. Matibay ang kaso. Mga katotohanan na hindi maintindihan ng mga tanga at bobong mga DDS. Crimes against humanity. Kaso ni Rodrigo Duterte sa ICC. Desisyon ng ICC. Pre-trial Chamber 1. Noong January 26, 2026, tinakda ng ICC ang pre-trial. May mga sapat na batayan upang ituloy kaso sa dating Pangulo na si Rodrigo Roa Duterte. Sa kasong Crimes Against Humanity. Mahalagang punto dito is fitness. Tinanggihan ng ICC ang depensa na cognitive impairment. Nagtibay na si Duterte ay fit na lumahok sa mga proseso, schedule, permissions of charges, hearings, February 23, 2026. Aklaw ng investigasyon ang November 1, 2011, March 16, 2019. Aklaw ang panahon bilang alkalde si Duterte ng Davao City at naging Pangulo ng Pilipinas noong taong 2016 to 2022. Ang nakakapagtaka dito, bakit ito inaalmahan ng mga pro-Duterte, na mga DDS? Kung naniniwala kayo na walang ginawang masama si Duterte, bakit umaalma kayo dito? Bakit galaiting-galaiti kayo dito? Dapat nga ay matuwa kayo na mapapahiya yung mga nag-aakusa kay Duterte. Isang malinaw na katotohanan. Dahilan kung bakit kayo nang gagalaiti at galit na galit. Dumadaan na sa punto na gumagawa na lang kayo ng mga chismis, na mga issue para ipukol sa iba. Dinadivert nyo na. Bakit? Kasi alam nyo sa sarili nyo na may mali na ginawa yung sinusuportahan nyo. The reason kung bakit kayo gumagawa ng mga issue para ipukol dun sa mga taong wala namang kinalaman at hindi involved sa issue ng crimes against humanity. Yan ang tanggapin nyo. Kung walang ginagawa, walang dapat katakutan. Dahil ebidensya ang magsasabi at magbibigay ng hustisya. Hindi yang inyong ingay. Hindi yang kaguluhan. Hindi ang mga kung ano-anong issue. Ebidensya ang magtutugon sa inyong mga ipinaglalaban kung tama o mali. Kaya wag tutulan, bagkus suportahan. Yun ang tunay na Pilipino. Huwag kayong tanga at bobo, mga DDS.